Ito lang ang paraan para maihayag natin ang tunay niyang anyo. Dugtong pa ng matanda. Ngunit hindi siya umaalis sa tabi ng hari. Anas ni Javier. Diretsyong tinignan ang tiyuhin. Alam ko. Nag-iisip si Mang Rigor. Gusto mong gumamit ako ng mahika sa harap ng hari? Gulat ng binata. Oo, Javier. Pagsang-ayon ni Mang Rigor. Hindi ako makakatakas dito. Nahintakutan si Javier at biglang tumaas ang kanyang balahibo sa pinapagawa ng tiyuhin. Pasensya na, iho. Alam ko kung gaano kadelikado. Ngunit hindi natin siya maaaring hayaan na magkaroon ng karagdagang kontrol sa hari. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang maaaring kahinatnan nito? Ani ni Mang Rigor. Pero may isang problema lang. Wala akong alam na pangontra sa troll. Saan ni Javier? Kung ganon, meron tayong gagawin. Makahulugang sabi ni Mang Rigor. Sa may battlements, makikitang nakatayo sina Haring Argo at Rebecca habang tinatanaw sa taas ang malawak na lupain ng Terraveda at ang mga bayan na nasasakupan nito. Tuwang-tuwa pa si Rebecca habang pinagmamasdan ng maraming kabahayan sa labas ng palasyo. Hindi na siya makapaghintay na mapasakamay ang buong lugar. Pero ngayong nasa ibabaw na ng kanyang mga palad ang makapangyarihang tao sa kahariang ito, ay magagawa niya na ang anumang naisin niya. Sasamsamin niya ang mga ari-arian ni Haring Argo sa oras na nakoronahan na siya bilang reyna ng Terraveda. Dahil dito, makokontrol niya ang mga tao at patataasin niya ang buwis ng mga ito. Isang magandang araw ito, wika ni Rebecca. Umaasa akong laging ganito. Masuyong hinalikan ni Haring Argo sa pisngi si Rebecca. Napakahusay na magkaroon ng lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong utos. Sambit ng babaeng hukluban na nakatanaw sa bayan. At nagiging pabigat kung minsan. Sagot naman ng hari. Pwes, hayaan mong tulungan kita sa iyong pasanin, kamahalan. Magkasama tayong hahawakan ng maraming bagay dito. Anas ni Rebecca. Napatingin sa kanya ang hari. Wala na akong mamahalin pa, kundi ikaw lang. Sabay nagblink muli ang amulet. Oh, at nga pala kamahalan. Ani ni Rebecca. Ano yun? Tanong ni Haring Argo. Hindi ba magandang ideya na magpadala ng mensahe sa mga nagdududa sa atin? Para ipakita sa lahat ng tao ang tibay ng ating pagmamahalan, ang ating pangako sa isa't isa. Pagkonsuelo ng hukluban. Oo, anong nasa isip mo? Tanong ng hari. Ngumiti naman si Rebecca. May naiisip akong tradisyonal, isang bagay na permanente. Sabay dinampian ng halik ang hari. Mabilis na napakagat sa pain si Haring Argo. At wala man lang itong kamalay-malay sa pinaplanong pag-angkin ni Rebecca sa kanyang mga ari-arian. Nakatulugan na ni Mang Rigor ang pagbabasa ng mga libro, habang si Javier naman ay patuloy pa rin sa paghahanap ng mabisang pangontra para sa mga troll mula sa kanyang magic book. Ginising niya kaagad ang tiyuhin nang may maispatan siyang isa. Tumayo siya at nilapit sa pwesto ng manggagamot ang libro. Eto, ang spell ng paghahayag. Sa pamamagitan ng salita kung saan ang tunay na kalikasan ng bagay ay maaaring ibunyag. Pagbasa ni Javier sa isang counterspell. Ngunit ito ay nararapat lamang sa mga bagay. Bagay na hindi sa mga buhay na nilalang. Saad ni Mang Rigor. Alam ko, pero ang prinsipyo ay pareho, hindi ba? Kailangan kong subukan ito. Ano pang pagpipilian ang meron tayo? Tanong pa ng binata. Magaling. Ngunit Javier, piliin mong mabuti ang iyong sandali. Ang mga troll ay mababangis at masasamang nilalang. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa dalawa. Pumasok ka. Pumasok ang isang kawal.
Inihiling ng hari ang iyong presensya sa silid ng konseho. Wika ng gwardya. Nagkatinginan ang magtiyuhin. Mukhang huli na yata sila. Pumasok sa konseho si Haring Argo kasama si Rebecca habang magkaakbay ang mga braso. Yumuko naman sa kanila sina Mang Rigor at Javier kasama ang buong royal court na nakahilera sa kanilang dinaraanan. Naroon din sa loob sina Prinsesa Raya at Michelle habang nagtatakang nakatingin ang dalawa. Salamat sa lahat ng pumunta. Walang alinlangan na kayo ay nagtataka kung bakit ko kayo inipon dito ngayon. Bagamat tayo ay nabubuhay sa madilim na panahon, ngayon ay binibigyan ko kayo ng liwanag at pagmamahal. Ito ay nagbibigay sa akin ng lubos na kasiyahan upang ipaalam sa inyo na ang kaharian ni Rigor at Mondragon ay dapat na magkaisa sa pinakamalapit na pagbubuklod ng lahat. Ikakasal ako kay Binibining Rebecca na anak ni Rigor. Ikakasal ako sa kanya bukas. Ang unyon na ito ay nagbabadya ng bagong bukang liwayway para sa kaharian. Isang bagong simula. Mahabang lintaya ni Haring Argo na ikinagulat ng lahat ng nakarinig. Napapalakpak sila sa malaking anunsyo ng hari. Ang karamihan ay natuwa, ngunit ang iba naman ay nagtaka sa napakabilis na pangyayari. Nakangising sumilip naman si Ukoy sa sulok. Mukhang sa wakas ay nagtagumpay na rin sila ng kanyang amo. Dahil dito, sumenyas kaagad si Mang Rigor kay Javier sapagkat ito na ang pagkakataon para ilantad sa publiko ang totoong anyo ni Rebecca. Pumunta sa kabilang sulok si Javier nang walang taong nakakarinig sa kanya. At isang bagong reyna para sa lahat dito sa Terraveda. Patuloy ng hari. Mabilis na umusal si Javier at biglang tumigas na parang tuod si Rebecca sa kinatatayuan. May nagsigalawan sa loob ng mga bagang nito na animoy mga bulating naglilikot-likot at gustong kumawala. Nagulat si Ukoy nang mapansin ito sa amo at tumingin siya sa paligid. Nakita nito si Javier na patuloy na umuusal ng spell habang nililinaw ang kanyang mga mata. Nagngingit-ngit sa galit si Ukoy at nataranta. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Javier. Hindi na ako umaasa na nakagawa ko ng isang mas mahusay na laban. Dagdag ng hari. Umusal muli si Javier at nagawa niyang paabutin sa ulo ang paggalaw ng mga bagang. Kaya sana lahat kayo ay makibahagi sa aming kagalakan. Huling wika ng hari. Nagpalakpakang muli ang mga tao at dito na tumigil si Javier. Dito na rin nakahinga ng maluwag si Ukoy dahil akala niya ay mailalantad na ni Javier sa publiko ang amo. Napalunok ng laway si Rebecca matapos ang pangyayari. Mabuti na lang ay walang nakapansin sa kanya. Subalit nagtataka siya kung sinong lapastangan ang sumusubok na ipahiya siya sa maraming tao. Salamat! Sambit ng hari at hinatid patungo sa guest room si Rebecca. Hindi na siya pumasok sa loob at hinayaan na lang si Ukoy na alalayan ang binibini. Paika-ikang naglakad si Rebecca sa kama na animoy malapit ng matepok at galit na tumingin kay Ukoy. Ano bang nangyari kanina? Tanong ni Rebecca mula sa huklubang boses. Paumanhin, senyora. Hindi ako nakapaghanda. Tinakbo ni Ukoy ang potion sa lamesa at inabot kaagad iyon sa amo. Bilis! Ang gayuma! Saad ni Rebecca. Ang batang iyon, si Javier. Mukhang may mahi ka siya. Pahayag ni Ukoy habang nilalagok ni Rebecca ang buong potion. Huwag mong alalahanin ang iyong sarili. Madali ko siyang nalabanan. Wika ni Rebecca. Ngunit walang makakapagsabi kung ano pa ang susunod niyang gagawin. Kaya niyang sirain ang lahat. Galit na galit si Ukoy. Hindi mangyayari yan. Sabay ngiti ni Rebecca.
Mabilis na nagpanting ang mga tainga ng lalaking kuba. Kung gayon, anong gusto mong gawin ko, senyora? Seryosong tanong ni Ukoy. Sa tingin ko, oras na para maglagay tayo ng patibong. Sabay tawa ni Rebecca. Napahagighik na rin si Ukoy sa magandang planong naisip ng amo. Malungkot naman na pumasok sina Javier at Mang Rigor sa bahay. Pasensya na, sinubukan ko. Binigay ko ng lahat ng meron ako. Wika ni Javier. Hindi mo kasalanan, Javier. Ginawa mo lang ang makakaya mo. Saad ni Mang Rigor. Ang dasal ng pahayag ay makapangyarihang dasal at nararamdaman niya yun. Nakikita ko yun sa kanya. Naaasar na sabi ni Javier. Ang pangontra niya ay masyadong malakas. Sa katunayan, upang malabanan ng... Napahinto si Mang Rigor nang tumalikod si Javier. Nagtaka ang matanda. Saan ka pupunta? Tanong ng tiyuhin. Para makipagkita kay Jericho. Siya na lang ang pag-asa natin. Sabay takbo ng binata. Javier! Habol ni Mang Rigor. Ngunit nakalabas na ng bahay si Javier. Pagdating sa kwarto ay nag-alalang lumapit si Javier kay Jericho. Ngunit napansin din siya ng prinsipe sa peripheral vision habang inaayos ang sarili. Oh, sabay lingon ni Jericho. Jericho, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ito magiging madali. Panimula ni Javier. Ganun ba? Sinukbit ni Jericho ang espada sa tagiliran at inayos ng mabuti ang sword belt. Ito ay may kinalaman kay Binibining Rebecca. Wika ni Javier. Hindi mo naman siguro gagamitin ang silid para tiktikan siyang muli, tama? Anas ni Jericho. Umiling si Javier. Ay, hindi. Magtiwala ka. Nakita ko na lahat ng kailangan ko makita. Pahayag ni Javier. Sigurado ako na ginawa mo nga. Ani ni Jericho. Jericho, isang troll si Rebecca. Pagbubulgar ni Javier. Tumalikod bigla si Jericho. Hindi naman siya ganun kalala, ano ka ba? Wika ni Jericho. Nainis si Javier. Seryoso ako. Ganun nga siya. Siya ay isang tunay na troll. Pagdidiin ni Javier. Javier, alam ko kung anong sinusubukan mong gawin at pinahahalagahan ko ito. Isa kang tunay na kaibigan, pero hindi ito tungkol sa kung gusto ko ba siya o hindi. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagpapasaya sa aking ama. At nang inanunsyo nila ang pagpapakasal nila, napagtanto ko na ganoon lang ang ginagawa ni Rebecca. Pinapasaya lang niya si ama. Mahabang lintaya ni Prinsipe Jericho. Pues, hindi siya magiging masaya kapag nalaman niyang isang halimaw na kumakain ng dumi ang kanyang asawa. Anas ni Javier. Tama na, Javier. Mataas na tono ni Jericho. Pero, biglang naputol ang sasabihin niya nang magsalita muli si Jericho. Sa ayaw mo't sa gusto, siya na ang kikilalaning reyna ng Terraveda. Kaya mas mabuting masanay ka na. Payo ng prinsipe at iniwan sa loob si Javier na hindi man lang nakareact. Maya-maya pa ay naisipan niya ring lumabas ng silid pero habang naglalakad mag-isa si Javier sa may upper corridor ay may narinig siyang taguhoy ng isang lalaki. Napahinto si Javier dahil akala niya ay pinaglalaruan na naman siya ng malikot niyang imahinasyon. Pero patuloy lang ang iyak ng lalaki. Natigilan si Javier at nagpasyang hanapin kung saan nang gagaling ang taghoy. Sino yan? Sinundan niya ang daing at natagpuan sa may gilid ng pasilyo si Ukoy na nakaupong nakayakap sa sarili na umiiyak. Maestro Javier, ako'y humihingi ng paumanhin. Nagpunas ng luha si Ukoy. Anong nangyari sa'yo? Pagtataka ni Javier. Ako'y isang alipin lamang, isang bilanggo.
Sagot ni Ukoy at naguluhan naman si Javier. Anong pinagsasasabi mo? Tanong ng binata. Ang aking amo, hindi siya tulad ng iyong nakikita. Pero ang dami mong alam. Lumapit bigla si Ukoy at sinipat ang koridor kung may tao bang nakakarinig sa kanila. Sige, makikinig ako. Wika ni Javier. Siya ay isang malupit at masamang nilalang. Ginagapos niya ako sa tanikala. Sinasaktan niya ako. Ang mahika niya, hindi ko matakasan. Pinipilit niya ang isip ko habang binabaluktot niya ang utak ng iyong hari. Pinakita ni Ukoy ang mga latay sa kamay. Ba't mo sinasabi sa akin ito? Umiling si Ukoy. Matutulungan kita. Sagot ng kuba. Paano? Bahagyang nagkaroon ng interes si Javier at napangiti si Ukoy. Sa ibaba ng kastilyo, kung saan siya natutulog. Doon niya tinatago ang kanyang mga gayuma. Gabi-gabi niyang iniinom ang mga boteng ito. Ito ang mahika na nagpapabago sa kanya mula sa pagiging halimaw hanggang sa anyo ng isang diwata. Kung makukuha mo ang mga ito sa kanya, mananatili siyang halimaw at ang iyong hari ay hindi na magiging masigasig. Itatakwil niya ang aking amo. Paliwanag ni Ukoy. Sabihin mo, Ukoy, bakit ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Seryosong tanong ni Javier. Dapat mong gawin ang sa tingin mo ay nararapat, Maestro Javier. Ngunit kapag hindi napigilan ng aking amo, bukas na bukas ay siya na ang iyong magiging reyna. Sambit ni Ukoy na ikinagimbal naman ni Javier. Dahil dito, naghanda siya kinagabihan at nagpunta sa pinakailalim ng kastilyo kung saan niya nakita ang troll ni Rebecca. Gamit ang sulo ay tinanglawan niya ang madilim na pasilyo at dahan-dahan siyang naglakad habang nakikiramdam sa paligid. Tahimik at walang naririnig na ingay si Javier. Pagliko niya sa may kwadra ay nakarating na siya sa pugad ng troll. Pumasok si Javier at sumalubong agad sa kanya ang masangsang at nakakasulasok na amoy, ngunit walang halimaw itong nadatnan. Nilapitan na lang niya ang higaan ng troll at hinalughog ang mga potion sa ilalim nito. Wala kang makikita riyan. Maaaring nagtataglay ka ng ilang mahika, kahabag-habag na bata. Ngunit hindi ka tugma para sa akin. Wika ni Rebecca sa anyong troll. Napatayo agad si Javier at sinubukang lumabas sa kwadra. Subalit sa isang kumpas na mga kamay ni Rebecca, ay mahiwagang bumagsak ang mga bato sa kisame at natabunan ng tipak na mga bato ang pasukan ng kwadra. Natrap sa loob si Javier, ngunit nagkukumahog ito na makalabas. Pumasok naman si Mang Rigor sa bahay at hinanap sa kwarto ang pamangkin. Javier! Walang Javier sa loob ng kwarto. Samantala, napahiga sa lupa si Javier nang kumalat ang usok at hamog sa paligid. Tumayo siya agad at sinubukan tanggalin ang mga batong tumakip sa pasukan ng kwadra. Subalit na nahihirapan siyang tungkapin ito. Umatras na lang siya at sinubukang pasabugin ng mga bato sa pamamagitan ng mahiga. Umusal siya ng spell habang nakatutok ang isang kamay sa lagusan. Dahan-dahang umihip ang hangin at mabilis na binangga ang mga batong tumakip sa kwadra. Plag! Ngunit walang nangyari. Inulit pa ito ng inulit ni Javier hanggang sa abutan na siya ng madaling araw. Sa may guest room, kasalukuyan namang naghahanda si Rebecca para sa napipintong kasal nila ni Haring Argo. Nakaupo lang si Ukoy sa mesa habang gumagawa ng dagdag na potions para sa amo. Ukoy, mas kumanda pa ba ako? Sabay tiningnan ang amo. Umisi ito na parang demonyo. Nilabas ni Rebecca ang potion. Opo, senyora. Sagot ni Ukoy. Ay, Ukoy, lagi mong sinasabi ang tama.
Ani ni Rebecca, sabay nilagok ng buo ang potion. Sa ilalim naman ng kastilyo, sinusubukan pa rin tibagin ni Javier ang lagusan, subalit kahit anong gawin niya ay hindi pa rin ito nasisira. Lahat ng mga spells at incantation na alam niya ay naibuhos na niya, ngunit hindi pa rin iyon umubra. Sadyang malakas at matibay ang pagkakatakip ng mga bato sa lagusan, kaya ito hindi magiba ni Javier. Mukhang ginamitan pa ito ng barrier ni Rebecca bago umalis, kaya nahihirapan si Javier na wasakin ito. Tumunog ang mga trumpeta sa loob ng palasyo nang pumasok sina Jericho at Haring Argo. Napangiti ang mga bisita na nakahilera lang sa tabi at sabay-sabay na nagbaw habang dinadaanan sila ng mag-amang Maharlika. Pagdating nila sa harap ng trono ay tumayong humarap sa isa't isa ang mag-ama. Kasunod nito ay pumasok naman si Rebecca na nakasuot ng mahabang gown at napapalumutian ng mga perlas at maliliit na diamante ang katawan. Dahan-dahan itong naglakad sa pulang karpet at nakataas noong dinaanan ang mga bisita. May pagkakahawig ang postura niya sa bruhang bida sa pelikulang Maleficent, kaya di may pagkailalang kontrabidang-kontrabida ang dating ni Rebecca sa hilatsa pa lang ng mukha. Pagsapit niya sa pwesto ni Mang Rigor ay tiningnan siya ng masama ng matanda. Umalis si Jericho nang makalapit si Rebecca. Nakangiti siyang inakay ng hari paakyat sa trono habang naghihintay sa kanila si Manu na siyang magsisilbing huwes sa kanilang kasal. Humarap sa isa't isa ang dalawa ng sumenyas si Manu. Banayad na hinawakan ni Haring Argo ang mga kamay ng kabiyak at ganoon din ang ginawa ni Rebecca. Sa huling subok naman ni Javier ay ipinikit niya ang mga mata at taimtim siyang umusal ng spell. Kinumpas niya ang kamay at sa hindi malaman na dahilan ay mahiwagang nawasak ang lagusan. Plags! Parang salamin na nabasag ang mga bato. Napulbos ito na parang powder at kumalat ang makakapal na usok sa paligid. Napatakip ng ilong si Javier habang lumalabas sa kwadra. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa palasyo upang pigilan ang kasal ni Rebecca. Sa loob naman ng palasyo ay nagsimula ng pamunuan ni Manu ang seremonya ng kasal. Mga Panginoon, binibini at mga ginoo ng Terraveda, tayo ay nagtitipon dito ngayon upang ipagdiwang sa pamamagitan ng sinaunang karapatan ng pagpapakasal ang unyon ni Argo Mondragon at binibining Rebecca. Panimulang sabi ni Manu. Nagmamadaling tumatakbo si Javier sa courtyard corridor. Gusto mo ba, Argo, na maging kaisa sa babaeng ito? Tanong ni Manu sa hari. Oo. Nakangiting sagot ni Haring Argo. Nais mo ba, Rebecca, na maging kaisa ng lalaking ito? Tanong naman ni Manu kay Rebecca. Ngumiti ang babae. Oo. Maikling sagot ni Rebecca. May tumututol ba dito? Tanong ni Manu sa lahat ng taong nasa loob ng throne room. Walang nangahas na magsalita at nakatikom lang ang kanilang mga bibig. Napatingin naman si Mang Rigor sa may pinto at hinihintay si Javier. Nag-aalala na siya sa pamangkin dahil simula pa kagabi hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita si Javier ni anino nito. Subalit sa labas ng Central Corridor ay makikitang huminto si Javier sa Red Ribbon Chamber nang humarang sa kanya si Ukoy. Maestro Javier, maaari ba kitang tulungan? Nawawala ka ba? Kunwaring tanong ni Ukoy. Tumabi ka, Ukoy! Galit na sabi ni Javier. Ang pagpasok lang sa loob ay sa pamamagitan lamang ng imbitasyon. Wika ni Ukoy. Sabi ko, umalis ka dyan! Sigaw ni Javier. Pasensya na, ngunit ikinalulungkot kong sabihin na hindi ka impitado. Sabay hinawakan ni Ukoy ang braso ni Javier.
at nagawa nitong mapaluhod ang binata sa pamamagitan lamang ng isang kamay. Hinagis ni Ukoy si Javier sa pamamagitan lang din ng isang kamay at lumampaso si Javier sa sahig. Tumilapon ng ilang metro si Javier. Tumayo ang binata at sinubukang muling lagpasan si Ukoy subalit nahawakan siya sa damit niya at mabilis siyang binalibag sa pader. Daing ni Javier. Sa lubid na ito, itatali ko kayo. Itatali ko ang inyong mga kamay at ang iyong mga puso sa walang hanggan. Wika ni Manu at kinuha ang garland mula sa pinagbuhol-buhol na dahon at itinali sa kamay ng dalawa. Pabayaan mo na ang aking amo! Galit na lumapit si Ukoy. Kumapit ito sa damit ni Javier at inangat sa ere ang binata. Subalit tiniklop ni Javier ang mga tuhod at malakas na sinipa si Ukoy. Pareho silang tumilapong dalawa. Bumalibag muli sa pader si Javier. Samantalang tumalsik naman sa ilalim ng haligi si Ukoy. Nayanig ang flower vase sa ibabaw ng haligi at nahulog ito sa ulo ni Ukoy. Sigaw ni Ukoy bago mawalan ng malay tao. Tumayo kaagad si Javier at pumasok na siya sa loob ng throne room. Ako, si Argo Mondragon, hari ng Terraveda. Hindi ko hahanapin na baguhin ka sa anumang paraan. Igagalang kita, gaya ng paggalang ko sa aking sarili. Nakangiting wika ni Haring Argo kay Rebecca. Umusal ng spell si Javier at nabuksan niya ang pinto. Nabungaran niyang nagsasalta si Manu sa harap ni na Rebecca. Idinedeklara ko na kayo ay mag-asawa na sa araw na ito. Sambit ni Manu. Halos pumutok sa inis si Javier nang maghalikan sina Haring Argo at binibining Rebecca. Halatang nahuli na siya ng dating. Napatingin sa kanya si Mang Rigor na may bahid ng pag-aalala sa muka. Nagpalakpakan naman ng mga bisita matapos ang seremonya ng kasal. Napakunot noo si Rebecca nang makita naman si Javier na humihinga pa. Sa susunod na kabanata, kahit magtagumpay na nahubaran ni Javier ng maskara si Rebecca kung ano talaga siya, ang kanyang gayuma naman ay patuloy na sumasaklaw sa kanyang bagong asawa na si Haring Argo sa pamamagitan ng peking pag-ibig. Kaya kakailanganin ni Javier ang kamatayan ni Jericho para maputol ang spell. Sa loob ng guest room, makikitang nagpapahinga si Reyna Rebecca sa isang sofa habang banayad niyang sinusuklayan ng bagsak na buhok. Nakabihis ito ng nightgown habang nakatayo sa tabi niya ang kubang si Ukoy. Mukhang ang gaan ng pakiramdam mo ngayon Gumamit ka ba ng salamangka? Nakangiting tanong ni Ukoy. Dahil ito sa pag-aalaga ko sa aking sarili. Si Argo ay parang manika lang sa isang sinulid na pinapaikot ko. Sagot ni Rebecca. Paano yung batang si Javier? Alam niya ang sekreto mo. Wika pa ni Ukoy. Ipaubaya mo na siya sa akin. Tugon ni Rebecca, subalit napatigil sila sa pagtawa nang pumasok sa silid si Haring Argo. Yumuko si Ukoy at tumango sa labas upang bigyan ng oras ang dalawa. Panginoon ko, wika ni Ukoy at sinara ang pinto. Lumapit si Haring Argo sa asawa. Mahal ko, isa na tayo sa wakas. Hinubad ng hari ang roba nito at hinagis sa kama. Dali-dali itong lumuhod kay Rebecca at hinalikan sa kamay ang reyna na parang hayop sa laman. Anong problema? Napansin ni Haring Argo parang hindi masaya ang reyna. Pasensya na, hindi ikaw ang dahilan nito. Sa katunayan,
Mas gusto ko ito higit sa anuman. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Nagkunwaring umiiyak si Rebecca. Kung gayon, tungkol saan ba ito? Tanong ng hari. Noong napilitan akong tumakas sa aming kaharian, ang isang bagay na nadala ko ay ang selyo ng aking pamilya. Wika ni Rebecca. Oo, ipinakita mo nga ito sa akin noong una kang dumating. Sagot naman ng hari. Ito lang ang nabubuhay na alaala na meron ako sa aking ama. At ngayon ay wala na. Ninakaw mula sa aking silid. Pahayag ni Rebecca na ikinagulat naman ng hari. Sino ang maaaring gumawa ng ganoong bagay? Pagtataka ni Haring Argo. Nako, pakiusap, ayoko ng gulo. Hindi sa araw natin na dapat punuan ng kagalakan. Sambit ni Rebecca at hinawakan sa mukha ang hari. Rebecca, sino ang kumuha ng selyo mo? Seryosong tanong ni Haring Argo. Ang lingkod ni Jericho, si Javier. Tugon ni Rebecca na ikinadilim ng aura ng hari. Pagputok ng araw, naglalakad si Jericho sa battlements kasama ang mga gwardya ng palasyo. Ginalugad nila ang buong sulok ng kastilyo at labas ng bayan mula sa utos ng hari. Dumaan ang isang lalaki habang tinutulak ang isang kariton. Pinahinto ito ni Jericho at pinacheck sa mga kawal ang laman nito. Suriin ninyo ang laman yan. Ikaw, tingnan mo ang mga kusina. At alerto ang bantay sa tarangkahan sa timog. Utos ni Jericho sa mga gwardya. Nagsikalat ang mga ito. Hinalughog nila na mabuti ang mga kabahayan sa bayan at maging sa palengke ay dinayo na din nila. Hanapin doon! Huwag kayong titigil hanggat hindi nakahanap yon! Sigaw ng isang kawal sa mga kasamahan. Sa bahay naman ni Mang Rigor, pumasok ang ilang kawal kasama ang kabalyerong si Nicolas. Nagulat si Mang Rigor nang makita niya ang mga itong pumasok at naghalughog agad ng mga gamit sa paligid. Nasaan si Javier? Tanong ni Nicolas. Kung saan siya palagi sa oras na ito? Nagtatrabaho kay Jericho. Ano ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Mang Rigor. Kami ay naparito upang arestuin siya sa utos ng hari. Sagot ni Nicolas na ikinagulat naman ng matandang manggagamot. Iniisip niyang mabuti kung ano na naman ang pinasok ng pamangkin at nasangkot na naman ito sa gulo. At habang nagkakagulo ang lahat, ay makikita naman si Javier sa loob ng kwarto ni Jericho na kasalukuyang inaayos ang higaan ng prinsipe. Biglang pumasok si Jericho at tinawag si Javier. Kailangan mong umalis dito. Inutusan ako ng hari na arestuhin ka. Wika ni Jericho at hinila sa braso si Javier patungo sa kabilang pinto. Ano? Gulat ni Javier. Inakusahan ka ni Rebecca na kinuha mo raw ang kanyang selyo. Sagot ni Jericho. Pero hindi ko yung ginawa. Sambit ni Javier. Ayokong malaman at wala kang oras para magpaliwanag. Kung pinapahalagahan mo ang iyong buhay, iiwan mo ang Terabeda ngayon. Tinulak ni Jericho papunta sa pinto si Javier. Jericho, isa siyang troll at sinusubukan niya akong pagbintangan. Katwiran pa ni Javier. Napagdaanan na natin to, sabi ni Jericho. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko siya. Kumakatok ang mga gwardya sa pinto. Wala akong pakialam. Kailangan mo nang umalis, Javier. Bulong ni Jericho. Kumakatok pa rin sa pinto ang mga gwardya. Kamahalan! Sigaw ng mga gwardya sa labas. Sige na, sige na! Pagtataboy ni Jericho at napilitan si Javier na lumabas sa likod bago pumasok ang mga gwardya sa silid ng prinsipe. Tumakbo si Javier sa mahabang pasilyo. Pagdating niya sa dulo ay lumiko siya, subalit may dalawang kawalang biglang lumitaw sa unahan at papunta sa direksyon niya. Dali-dali tuloy napatago si Javier sa sulok at hinintay na makadaan ang mga gwardya.
Nang makalagpas na ang mga ito ay saka palang lumabas si Javier. Sinubukan niyang tumakas sa palasyo. Pagsapit ng hapon, nakatayo sa harap ni Rebecca ang mag-amang Maharlika at abalang pinag-uusapan ng palpak na pag-aresto kay Javier. Seryoso lang na nakatingin si Rebecca kay Jericho habang sinisermonan nito ng kanyang amang hari. Natatakot ako na baka nakalusot siya sa aming lambat. Wika ni Jericho. Napakabilis mo sumuko sa paghabol. Sabat ni Rebecca. Lumapit sa kanya ang asawa. Yun ay dahil alam kong matagal nang nawala ang pagiging matalas ko. Sagot ni Jericho. Paano ka nakakasigurado? Tanong ng hari. Pwes, sa kabila ng itsura ni Javier ay hindi naman siya tanga. Malamang alam niyang hinahanap namin siya kaya umalis agad. Paliwanag ni Jericho. Niloloko mo lang ang iyong hukbo sa proseso ng paghahanap mo. Wika ni Rebecca. Mukhang ganun nga. Sambit ni Jericho. Akala ko hinangad ng mga tauhan mong parehong mataas na pamantayan na itinanim sa iyo ng iyong ama. Saad pa ni Rebecca. Noong pinamunuan kong hukbo, ginagawa nila na mahusay ang mga utos ko. Maliban lang ngayon kay Jericho. Turan ni Haring Argo. Halatang nagdududa ito sa anak. Hindi nga namin alam kung nasa Terra Beda pa siya. Wala rin akong maisip na maaari niyang puntahan. Tugon naman ng prinsipe. At sapat na dahilan ba yun para sumuko na kayo? Medyo sarcastic na boses ni Rebecca. Hindi. Pero naniniwala ko na mas magiging maganda ang paghahanap kung may bagong kagamitan. Napahinto si Jericho. Tumigil ka na sa mga baluktot mong katwiran. Sapat na ang ating kagamitan. Gusto kong mahanap ang bata. Maliwanag ba? Makapangyarihang utos ni Haring Argo. Opo, kamahalan. Mahal na Reyna. Yumuko si Jericho sa bawat isa sa kanila at lumabas na. Pagkagat ng dilim, mag-isang kumakain ng mga bulok na prutas sa ilalim ng kastilyo si Rebecca. Bumalik ito sa pagiging troll at gamit ang mahabang kamay at kuko ay todo lamon ng isang inuuod ng mansanas habang siya ay nakahilata lang sa lupa. Mistulang parang baboy na takam sa nakahain sa kanya at tila wala nang pakialam sa mga uod na nakakapit sa kanyang pagkain. Mas nasasarapan pa siya kapag masyadong marumi at nakakasuka ang kanyang kinakain.